Yan siya. There you go. Kaibigan, welcome back. Kararating lang ni Mrs. T at late siya. Late na yung usual na dating niya rito. Again, siguro mag-alas 9 na ng gabi ngayon. Alam kong may liwanag pa, pero dito sa North America, dito sa Canada, typical na ganitong summer. Summer na unofficial, pero summer na to para sa akin. Na mataas ang, may liwanag pa, mga alas 9. Magpapalit tayo, nakagwantes ako dahil magpapalit tayo ng susubukan ko makapag-film dito ng kaya ko. Magpapalit tayo ng oil, change oil sa Impala ni Mrs. T. At halika, ipapakita ko ng madali mga kagamitan ko, mga gagamitin ko. At tingnan natin kung hanggang saan ako makapag-film. Let's go. Ito nga paling i-video ko sana sa inyo sa ibang araw na lang. Goat skin na gloves at yung aking dabbing grease para sa guantes. At ito namang aking beeswax. Ito yung made in product of made in Canada. Dito, gawa sa Canada. Para naman ito sa aking holster na Felco para sa yung hand pruner sa mga Briton or sa England ang tawag secateurs or secateurs, depende kung saan kagaling. At this is a good one, Felco 910. May plus yan. Itong product niya 910. Pag may plus, may mali siya ditong lalagyan. Ito ay holster para sa panghasa naman. Kumuha rin ako nito. All these are original, made in the USA, Swiss made. Kaya napakaganda. At dabbing grease para sa guantes, beeswax para sa holster. At papaliwanag ko sa inyo ba't magkaiba sila. Pero itong leather na to, pareho ay magbibigay protection to sa dalawang leather kong ito, beeswax at dabbing grease. Dabbing grease. Hindi ako makapagsalita. Dabbing grease. It's a grease. Alright, let's go. At ito yung ating gagamitin ngayon. Floor jacks, 4-ton jack stand. Ating naasahan, ilang taon na ito sa akin. Na oil pan. Ating kalso. Okay, chalk ang tawag dito nila sa Ingles. At kailangan natin ng towel, shop towel ko na maasahan. Meron ako ditong washer para sa ating oil drain plug. Not sure kung kailangan ko. I will see. Of course, maraming hindi gumagamit ito. Ginagamit ko ito, brake cleaner. 3/8 na ratchet at ang hula ko 15 million pero kung hindi man, meron naman tayo ibang socket doon. At syempre yung ating kapag papalit kayo ng oil, kailangan palitan nyo rin yung oil filter ninyo. Meron ako ito, 112 itong binili ko at I'm glad na nagagamit ko ito ng maayos. Napaganda kapag meron kayong reserba. At may papakita ko sa inyo, titindig ko kayo dito. Alright. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung kanyang pantanggal at pag-install. Sa iba, kaugalan nila, hand tight lang ito. I agree. Pero ang ginagamit ko, kaibigan, ay itong adapter na to. Eksakto siya dito. Alright? Para maikot nyo. Maikot nyo siya. Okay? Either maikot nyo siya, mapahigpitan o malus. At again, hand tight lang ito kapag mag-install kayo. Pero ginagamitan ko nga nitong adapter na to dahil pareho rin ang amount ng pressure
ng ikot ang ginagawa ko. Kung ako'y kahawak ng kamay, gamit ko ang kamay ko. Kaya walang problema yon. Sa iba kong channel na nagagalit sila dahil mali daw ginagawa ko, pero nasa pag-ikot yun eh. Half a turn ang ginagawa ko para okay. Sa iba naman, a quarter. Minsan an eighth of a turn na I think that's too loose. Kaya half an inch para sa akin. Half a turn. Okay na yun. At syempre, importante rin yung ating oil. Ito yung oil natin. Nilagay ko na dito. Napaganda nitong jug na to dahil ang ating ang Impala ni Miss T ay kumukuha ang total niya kapag tinanggal ninyo ang oil filter din. Total ng kanyang oil ay 6 quarts. Kaibigan, napakarami ng 6 quarts. It's a V8 engine. Kaya instead na 2 jug ang gamitin ko, magtakal at itakal ko pa isa, binubuo ko na dito. At ito nga, ito yon, nakataklob lang. Kita nyo yan, that's, kunin ko yung flashlight ko. Again, I always have an EDC with you, ha? Yan, kita ninyo, huwag malalaglag. That's, that's 6 quarts. 6 quarts of oil. Kaya, para pag ready na tayo, isasalin ko na lang. Hindi na tayo may sukat na siya. Napakabilis nun. Yun ang aking style. Siyempre, kakalsuhan natin muna. At ang kalso niya ay dito. Remember, pag magkakalso kayo, that means ang inyong i-jack up ay yung opposite nito. Okay? Opposite. Kung itong jack ninyo, then itong kalso sa kabila naman. Alright. 4 done. Jack stand. Malabo ng mata natin, kaibigan. Minsan. Okay. Alright, meron na siyang jack stand. Suportado na rin siya ng floor jacks. Ang itsura ng ating Impala ni Mrs. T ay medyo nakatagilid. Kasi na tayo sa ilalim. Kaya naman na kayang hindi lagyan ng jack stand. Kaya bang hindi nyo kailangan itaas. Pero mas maganda yung yung susi ko. Maganda yung pagtatrabaho natin kung 295, 294. Kung hindi nakikita, pakita ko sa inyo mamaya. Let's go. We'll fix this. Madali lang yan gawin, mga kalawang. Alright. Ito yung ating big V8 engine, LS4. Very popular sa mga American cars. Bubuksan natin to. Napakainit niya. At yung kanyang oil. The reason kaya nakatagili siya, kaibigan, dahil yung kanyang oil plug, drain plug bolt, nandito. Kung ito yung oil pan, nandito yung drain plug. Kaya kung tagilid, kung ito itataas ko, mas maraming oil ang mapupunta dito sa pag tinanggal nyo sa may oil drain plug, pag tinanggal nyo oil drain plug. Kaya aagos siya ng maayos.
mas marami tayong contaminants, dirty oil na matatanggal. Dalhin natin to. Of course. Dadalhin din natin ang oil pan. Yeah. Hirap ring mag-video kapag nagsasabay mo ang mga trabahong ganito. Kailangan focus ka. Dali ka rin magkamali kung hindi ka focus. Ayan. Lagyan natin siya dyan. Alright. Hopefully tama ako. Na 15 million. Let's go. Tama nga ako. 15 mil. May bumagsak ditong fresh oil. I know what that is. Okay. Pero itong aking memory ay itong aking ginagamit ko ay mukhang maubos na naman. Kaya tingnan natin. Okay, I think na-position ko yun sa magandang lugar. Ito yung kaya ko. Lagyan natin ng itong EDC flashlight ko, lalagay ko dito sa sulok, dito sa subframe para naman maliwaliwanag dahil ayoko nang i-set itong kamerang ating DJI sa night mode. Ito nang gagawin natin, bukas na yung binugod ko na yung dipstick at saka yung takip ng ating kung sa atin ilalagay yung oil. At ito na nga, kaibigan, bubuksan na natin. Righty. Break nyo lang siya. There you go. And ang trick dito, kaibigan, ay habang ito, malaga ito mga kababayan ko, habang itong drain bolt plug ay huwag nyo bastang tanggalin. Habang ina-unthread ko siya, may pressure akong ina-apply papasok. Nang sa ganun, hindi siya agad bumulwak. Well, yun ang isa sa mga trick namin. Now, you know what? Habang ina-unthread nyo, nakapush yung daliri nyo. At pag ramdam na ninyo nalalabas, that way hindi agad siya tutulo ng malakas. At pag ramdam nyo na, saka nyo i-pull. No, kapag alam nyo na wala na sa pagkaka-thread, saka nyo ipupull. Pero magkaroon ako ng idea, kaibigan, sandali lamang, kukunin ko yung aking magnet. I'll give you another tip, right? Pupos ko muna ito dahil taghirap tayo ngayon sa memory. Okay. Alright. Ito yung sabi ko sa inyo, itong pen na to, ay ang dulo nito ay magnet. Malakas na magnet to. Hindi yan. Bakal eh. Yan, there you go. Magnet siya. At ang gagawin nyo, tusok nyo lang yan, kakabit nyo dito, at i-unthread nyo na. That way, hindi kayo mainitan o mababasa, malalagyan ng oil yung daliri nyo. Kaya tulad nito, okay, ngayon, huwag nyo itatapat. Kailangan na i-predict nyo na mga ganyan, lampas pa ng konti para pag shoot out niya ay hindi sasala. Okay? Ready na ba tayo? Okay. There you go. Not a good hindi malakas yata itong magnet ko. Hindi ito yung gamit ko talaga eh. Pero here you go. There you go. Get ready, mga kaibigan. Lalabas na to. There you go. Ayan na siya. There you go. Hopefully you get the idea. Ito siya yung drain bolt plug niya. Nasambot natin. At ito siya, para siyang tsokolate.
siyang tsokolate at habang nagde-drain yan, ang ginagawa ko, nilalagay ko na itong dali lang ha. Lagay ko siya dito. Ilang tinetread ko itong alright, ito. Ay. Tatabi ko ng konti siya dito para masambot ng ating pan. Alright, there you go. Alright. Yung ating flashlight ay mukhang tinatamaan. Dali lang. Kailangan mo lang ma-break yung pagkakahigpit niya. Ito naman, hayaan mo na siyang tumulo. There you go. Not the hindi yan ang plano. Kaya meron tayong mga dali lang. Ikaw. Samantalahin ninyo yan na putol 6 minutes na lang daw ang natitira. Samantalahin nyo itong matanggal itong ating oil. May mainit pa siya pabayaan natin siya dyan. Masyadong mainit, kaibigan, kasi kararating lang nitong Impala, kaya nag-umpisa na ako mag-record at kausapin kayo. Si Mrs. T ay gagawa daw siya sa akin ng grilled cheese. Been a while nagkaroon kami ng grilled cheese, so syempre sigurado kakain tayo ng kanin. Mukhang naubos na itong aking memory. Magpapaalam na ako sa inyo, kaibigan. Hindi ako magpapaalam dito sa DJI. Yan, gagamitin ko yung aking cellphone, aking Samsung, para ito na si Mrs. D. Yeah, nagde-drill lang ako dito ng oil. Mukhang kaibigan, dito na ako magpapaalam muna sa inyo. May kalso ninang. Okay, at hintayin natin yan. Alright, ito ang prepare sa akin ni Mrs. D. Habang dinay-drain natin yung oil, I'll take several minutes. Itong sabi ko sa inyo, grilled cheese at sorpresa, meron akong itlog at pansit canton. Naalala ko pa. Lucky me. Pansit canton lang. Kain tayo. Sandali lang. Isa sa mga trick dito bago nyo install ang inyong oil filter, lagyan ninyo ng itong gloves ko, may langis. May oil to galing sa dinip ko itong daliri ko dun sa jug ng bago nating langis. Now, pwede dyan kung gusto nyo, yung lumang oil pwede nyo gawin, pero hindi ko maatim kasi luma. Pero wala naman problema yon. Ang mga mekaniko iba,
hindi naman makakapekto yun dahil dito lamang yun sa may brim, sa may gasket niya. Kaya walang problema yun. Ako lang talaga ay meticuloso, kaya bagong lang nilagay ko. Pero luma o bago, walang pagkakaiba yan. Ay, importante, malangisan siya nang hindi siya mag-stick sa susunod na tanggalin nyo to, ay hindi siya mag-stick dun sa surface, sa mounting surface niya. Okay, ikakabit ko na to at yung ating drain plug. Ang drain plug na to hindi kailangan ng gasket, ng washer, pero nilalagyan ko pa rin eh. Marami nagtatalo tungkol dito. Pero kailangan bagong washer lagi. Alright? Ang gagawin ninyo each time kung maglalagay ng washer. Ano pa? Well, maubusan ako ng memory. Ang susunod ko na makikita nyo rito na angulo ay sa Samsung S24 kung alright? Sige. Oo nga pala, yung iba nire-refill ito ng oil para wala nang hindi na punuin ng oil pump ito. Sabi nila, naniniwala ang iba na importante 'yon. Hati rin 'yon pagtatalo ng mga mekaniko at mga car owners. Kaya again, it's your decision, guys. Okay? Alright, mga kaibigan, mukhang sinaswerte tayo dahil meron pa daw under 2 minutes, less than 2 minutes itong bago mapuno ang aking memory card dito sa aking DJI Action 5 Pro. Kaya ang gagawin ko, sasamantalahin ko na ipakita sa inyo kung paano ako maghigpit ng oil plug drain. Ang oil plug drain ay very importante na huwag nyo i-over tight. Huwag nyo ita-tighten talaga. Alright, dandali lang ha. Alright, hopefully nakikita nyo na maayos. Ilalagay ko siya dito. Alright, kapag seated na siya, this is seated na. Okay, yan, seated na siya. Once na seated na siya, bigyan nyo ng about a quarter turn is good. This is a quarter turn, okay na yan. Pero ang gagawin ko, bibigyan ko ng konti pa. Sapat na yan, kaibigan. Alright, so a quarter turn at konting konti pang magsisit na yan dyan. Alright, hindi nyo pwedeng higpitan ng todo, okay? Dahil baka ma-strip naman yung inyong oil drain plug. Malaking problema yon. Alright, basta wag loose, wag din super tight. You'll know it. Alright, okay, ito naman ang gagawin natin. Itong asan yan? Ito, yan, ilagay natin yung ating muna kayo gagamitin ko na ipapakita ko sa inyo hand tight. Alright? Make sure na walang gasket yung naiwan. Alright? Makikita niya sa bukana. Okay? Alright. There you go. Nag-glide siya. Nag-glide siya, kaibigan. There you go. Alright? Okay. Na-seated na siya. Saka ko i-hit. Kaibigan, nag-delete ako ng dalawang files ko. At meron pa akong under 2 minutes muli. Kaya nakita nyo bago tayo na cut off, na naputol. Hanggat kaya nyo, ito, ulitin ko ulit. Hindi ko pa ito nahigpitan ng aking sinasabing adapter ko. Hanggat kaya ninyo, hindi na naikot, then tight na yan. That should be good. Hand tight ang sabi nila. Ako naman, dahil ginagawa ko extra protection, ito ay ibang mekaniko na inis sa akin sa channel ko. Hindi dapat gawin yan. Pero look, tingnan nyo. Taga, kunin ko tong flashlight. Tingnan nyo to. Alright. Tama ba ako? Yan. There. Okay. May quarter turn pa akong ginagawa. Nang sa ganun, ay talagang mahigpit siya. Hindi super higpit. Snug. Alam ko na kapag tinatakbo nyo talaga to, mabilis lang ito, na nasasak talaga siya at lalo siyang humihigpit pa. Kaya hindi unnecessary na yung ginagawa ko daw. Pero just a little bit. Ito na experience ko. Ilang beses na akong nag-oil change at ito ang ginagawa ko. Wala namang problema. At every time na, ang problema mangyari daw noon ay maging mahigpit na hindi nyo na matanggal. Kailangan nyo nang gamitan ng puwersa. Na butasan ninyo dito, lagyan nyo ng screwdriver or
mga necessary na dapat kung ganun ang gagawin ko. Hindi nangyari sa akin yon at napakaganda at meron akong adapter na ito. Eksakto siya. Marami ito sa Canadian Tire. So, check it out. Okay? So, ngayon, kampante na ako. Alright? Hindi siya malalaglag. Hindi siya maglulose talaga. At madali ko siya matatanggal. Kaibigan, I hope hindi maingay yung patak ng ulan. Naputol ang audio ng clip na to. Mabuti na yun dahil na-save ko kayo sa isang mahabang litanya tungkol sa pagmamayabang ko at pagmamalaki at pagmamayabang ng gamit kong jug dito. Yung jug kong ito ay over 6 quarts ang kaya nitong mailagay na langis. Kaya napaka-efficient niya. Kung may malaki kayong engine na katulad ng sa amin, V8, na over 5 quarts ang kailangan, napakaganda nito dahil hindi nyo na kailangan magtakal ng 2 beses. Bukas ng 2 jug at itakal ng 2 beses papunta sa makina. Ngayon, ito ay nagwo-work talaga sa akin. Pero sa mga typical na mga karamihan mga sakyan, lalo na D4 at D6, mga oil nyo lang capacity, wala pang 5 quarts. 3.7, 4.7 sa mga 4 cylinders. At so D6 naman ay wala pang 6 quarts. Kaya maganda ito dahil sa typically mga engine natin ay D8 ay umabot hanggang 8 quarts ang kapasidad ng oil. Yun lang.